Jason ito po yung post niya, sabi niya, Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla, hayagang binabastos na kayo ni Nick Torre. Bastos, alam mo, may pagkabastos talaga to si Torre. Patuloy ang police brutality at pandarahas at panliligalig ng mga pulis sa Davao City, lalo na KOJC compound ngayon. Katatapos lang ng Senate hearing kahapon, raid, nanutok ng baril at nanira ng mga kabahayan ang mga SAF at Regional Mobile Forces sa Kalinan, Davao City. Ginagago at binabastos lang ang Senado ni na PNP Chief Marbil at Regional Director Torre. O yan. Bastos po. Alam mo, tingnan natin illegal po. Higit sa lahat, illegal yung mangre-raid ka at wala kang search warrant. Wala po silang search warrant. Inuulit ko. At kahit may search warrant, bawal kang nanunutok ng baril. Alam po ito na may mga baril. Ang baril po ay hindi mo itututok. Actually, hindi ka hahawak sa gatilyo kung hindi mo ipuputok. Because that is very dangerous. Sa mga nag-aaral ng baril, sa nag-aaral ng firing, ang baril po, hindi itinututok kung hindi mo ipuputok. Hindi ginagamit yan panakot. And that is illegal. Actually, that is criminal. Hindi ka basta nanunutok. Kaya tama po Ito binabastos at ginagago ni Torre at Marbil ang Senado. This is not just about Senator Bato at Senator Robin. Pero palagay ko Senator Bato at Senator Robin, it's about time. Kumilos kayo. Hindi pwedeng ganito. Kakahiring lang sa Senate, kinahapunan, nanunutok na ng baril itong mga tauhan ni Torre at ni Marbil na sinasabi nila ay wala namang dahas na ginagawa. Kung hindi ba namang lantarang gaguhan, ginagago ang opisina ng Senado. This is a direct attack sa Senado ni Torre at ni Marbil. Ba matindi po ito? Ang kapal talaga ng mukha. Hindi ko alam saan sila kumukuha ng power. Pero meron sila laging pinagmamalaki. Utos sa itaas. Kaya nga lagi po nating sinasabi at hinahamon, sana naman itong sa itaas na ito ay maging accountable. Be responsible enough. Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, lumantad ka. Diba? Aurea Haway, maraming salamat sa kusang loob at sa pang Starbucks. Thank you, Aurea Haway. Diba? Simple Proud ka. Tingin mo, legal yung ginagawa mo. Tingin mo, tama yung ginagawa nyo. Ilantad mo yung plate number. Magpi-interview kayo. Kasi kung sinasabi nyo police visibility, hindi dapat nakatago ang plate number. Police visibility, hindi kayo dapat nasa dilim. Police visibility, dapat may pangalan. Police invisible kayo. Kasi walang plate number, walang pangalan, hindi kita ang mukha, ayaw nyo magpa-interview, ayaw nyo magpakilala. Ano ba kayo, NPA? Nagtatanong lang po. Kasi ang gumagawa niyan ay NPA. Ang gawain ng pulis ay lantaran. Nasa liwanag. Sabi nga, di ba, ang katotohanan ay nasa liwanag. Ang mga damin nyo nasa dilim. Bakit? Maraming tinatago. Yan, sabi, nagtatago sa talahim. Kung hindi ba naman mga ginagago nyo na ang Senado, nililitis, merong iniimbestigahan sa Senado, kinagabihang kinahapunan, dinali, nanunutok ng baril. Yaan ba ay makatao pa ba? Sige nga, kayo sumagot. Yaan pa ba ay makatao? President Marcos, wala ka bang ginagawa? Ay, ako'y nagtatanong lang, inutil ka po ba? Diba? Ako'y tanong lang yan That is an honest question. Ikaw po ba ay inutil?
Diba? Ako'y naniniwala hindi ka inutil. Pero bakit lantarang ginagawa ito ng mga pulis? Napaka-obsessed nyo sa Davao. Para kayong ex na hindi makamove on. Para kayong babaeng hindi na dadatnan ng boyfriend. Para kayong ex na hindi na dadatnan ng boyfriend. Kaya obsessed na obsessed kayo sa Davao at kay Pastor Kibuloy at sa mga Duterte. Parang last trip nyo na sa pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend. Kaya yung ex nyo ayaw nyong tantanan, ayaw nyong mag-move on, mga animal. Sana nga ma-interview namin to si Bato, si Senator Robin. Kasi sa totoo lang, maganda naman yung kanilang motibo at iniimbestigahan nila. Pero sa totoo lang, medyo nakukulangan ako sa kanila. Dapat yung binidiin nyo na eh. Lantarang panggagago yan, oh. Gusto nyo pa ba? Dapat nga. Si Jinggoy, kita nyo kung paano mandiin ng tao. Dapat ganun yung dinidiin niyang mga yan eh. Mga, ewan ko. Anyway, tingnan natin ito ha. Panuorin po natin ito at bibigyan natin ng komentaryo. Isn't 41 other structures inside the compound? Will they help us? O dito, barado si Torre ha. Pahiram muna ng video mo, musikero sa bukid, kaibigan natin ito ha. So subscribe po kayo sa kanya. Bigyan ko lang ng komentaryo ito. Excuse me, Mr. Chair, ginawa na nila yan nung June 10. Kahit wala silang search warrant, kasi tumawag na po si PRRD para lang talaga mapacify yung event doon, we allowed them. We allowed them to go to Bible school. Lahat yun. Mr. Chair. Ay, saglit, sabi dito, sana sumuko na best friend ni Duterte drug lord na si Michael Yang. Uniko iho. Ayan. O, may bashers agad. O, di ba? Alam nyo, ang style ng mga troll center agents. Ito yung tinatawag natin mga troll center agents. Wala sa topic. Di ba? Dinali niya, yung binabanatan niya si Duterte na drug lord na best friend ni Michael Yang. Ay, nako. Ganyan ang mga call center at troll center agents. Yung mga trolls at ang mga ano. Kayo nang bahala dito sa ano na to ha. O, puntahan nyo. Puntahan ninyo etong si Unico Iho. Puntahan nyo yung kanyang channel. Tingnan ninyo kung may nasa ayos ito o ito'y troll. Ang layo ng kanyang sinabi. Pero pagkat punta nyo ron, balik kayo dito, i-report nyo sa akin. Ano ba itsura nito? Ha? Kasi kung makapag-troll dito, grabe di ba? Tingnan mo. Ang layo sa topic, ang pinag-uusapan. Yung pagpasok ng pulis dito sa KOJC ng illegal. Papasok yung drug lord, yung best friend. Best friend daw ni Duterte. Kita mo kung gaano kagago yan. Eto hindi porket best friend, ibig sabihin drug lord si Duterte. Ang drug lord yung nag-aalok mismo doon sa kaibigan ng pulburon. Yun ang totoo. Mga baby ang nasa video niya, bakla ka pala eh. Ba't pinanghaharang mo yung mga baby mo dyan? Puntahan nyo, Unico Iho. Tignan mo, bakla ka pala. Ilantad nyo yung baby. Bakit yung baby nilalantad mo dyan? Magbabash ka rito. Mainit ulo mo. Ayan puntahan nyo Sa manunood ng replay, puntahan nyo na lang. Sabihin mo, palitan mo yung picture mo. Huwag mong dinadamay sa kagaguhan yung baby mo. Gago. Bangag din yan, Adik yan. Hindi siguro masuportahan yung anak. Kaya doon niya na lang pinapakita yung kanyang pagmamahal sa picture. Sige, sino pa hihirit na basher? Okay. Okay na. Tuloy natin. Sa Kingdom, sa hangar, pati sa school. Sa school mismo, graduation pa naman yun. Inalaw, may mga body cam sila, si IDG. Dapat ilan lang. Ang dami po nila. Sa hangar pati. So, lahat po yon ng lugar, inalaw po namin sila. Kahit wala po silang search warrant,
Pinayagan po namin sila. Ay, happy birthday, Goody 8471. Oh, happy birthday. Parehas kayo ng birthday ni Banat Baya. Oh, happy birthday, Goody 8471. Kasi ayaw rin talaga namin ng gulo. Okay. At saka, libre naman po silang Thank you. pumasok. Mr. Chair? Yes. The June 10, may I ask, Oh, yan. Eto na, si Bida-Bida, Torre. Ikaw na kaya mag-conduct ng hearing. Marunong ka pa kila Bato eh. O sige. may we ask the resource person how many policemen they allowed on June 10 and how Pilosopo, nagpipilosopo. O, ilan ba ang pulis na inalaw nila? O, alam mo, dyan pala may patutunguhan ng no? May patutunguhan na siya. long did they allow for the search? How long? Because, you know, Mr. Chair, Ilang tao at gaano katagal? Tingnan mo yung tinutumbok dito si Torre. Dapat talaga tinatampal ka na ni Basti. Ha? this is a hide and seek on a 30-hectare property with one of the biggest structures, a 5-hectare dome, with 4 elevator shafts, underground tunnels, underground parking, movable Movable ano? Ano? So, what's your problem? movable roof, Convertible. Ano yun? Mustang. Porsche, convertible, movable roof. with underground passageway going to the hangar, with a hangar that can accommodate 4 helicopters, with can accommodate also 2 planes, with a private taxiway to the Davao City International Airport. That's how big is it? It is, Pinapakita niya na, sinestate niya na yung ano niya. Eto na. Gusto niya nang i-justify yung maling gawa nila. Yung mga taong nagja-justify ng kamalian, mahalata mo na mahabang ano yan eh. Mahaba. Tapos ang dulo niyan, tama kami. Kami bida. Ganon. Mr. Chair, and I do believe if they allow us, if they will only allow us, I'll bring in maybe 1,500 people to stay there for a month to search. Ayun, grabe. Yung pala, ang tinumbok ni Torre. Gusto niya mag-stay doon ng 1 buwan at 1,500 na katao ang magse-search. Ano, pasasali? Hindi ako yung nagtatanong, ha? Maliwanag po ito'y tanong lang, sir. Ano ba tayo? May gera? May gera po ba? Para kasi kayong ex, ulitin ko, para kayong ex na obsess, para kayong ex ni Pastor Kibuloy, halimbawa lang, para kayong ex na obsess at huling boyfriend nyo na yan at huling girlfriend nyo na yan na hindi na kayo move on, parang inaiwanan na kayo ng flight. So kailangan balikan kayo ni Kibuloy. Parang ganun ang dating nyo ni Pastor Kibuloy. Di ba? Ganitong ganda tingin ni Torre. Bakit ka maglalagay ng 1,500 na dyan ng 1 buwan? Yan ba ay hindi kagaguhan? Samantalang, nagtanggal ka ng security ni BP Sara. Para ano magamit nyo sa Maynila? Para maging pakipakinabang itong mga pulis na ito. Ikaw, gusto mo maglagay dyan ng 1 buwan na 1,500 pulis. Ano ba talaga? Kayo ba ay nagbabawas ng security dahil talagang gusto nyo magamit itong mga pulis? O dahil nagbabawas kayo ng security dahil gusto nyo mamatay itong sila Sara, mamatay ang delikado ang itong mga kababayan nating mga Duterte? Kasi hindi ko na maintindihan. Parang nagtitipid kayo sa pulis, pero gusto nyong punuin ng pulis ang Davao. Diyan pa lang, gusto nyo nang puniin ng pulis. 1,500 mag-i-stay dyan sa loob mismo ng KOJC. Anong meron? Gera? Hindi, ako'y nag-iisip eh. Ako ba ay bobo? O bobo yung ginagawa nila? Hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-connect. Nagtanggal kayo ng daang security ng mga Duterte. Specifically BP Sara, gusto mo mag-stay sa Davao. Napakamapayapa niyan. Una, sir, mayroon kayong warrant of arrest. At ang nakalagay sa warrant of arrest ay may specific time na kayo pwede mag-stay dyan. Hindi kayo pwede, hindi porket, halimbawa, may warrant of arrest, magbababad na kayo sa bahay,
nung gusto nyong arestuhin. That is harassment. Halimbawa lang. Halimbawa kayo, ito sa mga manunood ko. May warrant of arrest dyan. At dyan nakatira yung pamilya nyo sa bahay. At bababaran ng pulis dyan. Gusto nila mag-stay dyan sa compound. Dyan mismo sa garahe ninyo. Hindi ba harassment yan? Sinong gago ang wanted? Halimbawa lang, merong warrant of arrest, uuwi pa doon. Di ba? Ang lakas nyo makagago, sir. Pupunta pa ba yan dyan? Harassment yan. Tatandaan nyo, residente po yan ng mga workers. Eskwelahan po yan. So, hindi lang po yan kingdom. Diyan po sila namumuhay araw-araw. Lalagyan nyo ng 1,500 pulis. Kahit anong sabihin nating matitinutong pulis na to for discussion desk purposes, may mga babae po dyan. At respeto natin, alam mo nanonotice ko sa KOJC, hiwalay ang lalaki sa babae. Kahit kami taga-SMNI, wala kami masyadong interaction sa mga babae. Tapos bababaran nyo ng pulis dyan. Paano yung mga babae mag-iikot? Hello? Sabi nga, tama si Baste. Bakit ba obsessed kayo kay Pastor Kibuloy? Iisang tao lang naman yan. Bakit hindi nyo asikasuhin ang drug problem sa Pilipinas? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga nagdodroga, mga politiko? Bakit hindi niyo imbestigahan itong mga nasa smuggling? Isang tao, kahit mahuli nyo si Pastor Kibuloy, anong maitutulong yan sa ekonomiya ng bansang Pilipinas? Pagmura nga lang ng bigas, hindi eh. And that is pure political harassment. Huwag na po nating paikot-ikutin, sir. Alam nyo yan. Alam nyo yan, sir. Ba? Gusto mong manirahan, gusto nyo magbakasyon dyan? For Mr. Kibuloy there, if he doesn't want to surrender, because it could be a challenge. We can reverse it, Mr. Chair. Wow. We ask 1 policeman or 5 policemen to hide in there, and they look for that policeman in how many hours? How many people do they need? In a 300,000. Hindi nyo maiikot ng isang araw yon? Actually, isang araw, bawal na nga yun. May certain time lang eh. Anong gustong gawin nitong mama na to, si sir? Isang buwan? Yan ba ay hindi pagpapakita ng obsessed kayo kay Pastor Kibuloy? Ewan ko kung sino man yung nasa taas ninyo, grabe ka praning. Yung sinasabi nyo nag-uutos sa inyo sa taas, grabe ka praning. Iisang tao, pastor pa. Nakita nyo naman, may edad na. Grabe ang takot nyo. Grabe takot nyo sa mamang yun. Grabe ang takot nyo sa pastor na yun. Yang nasa taas nyo, duwag. Praning. Di ba? Ganun ang takot kay Pastor Kibuloy. Magpapadala ng 1,500. Ewan ko, hindi ba kaduwagan yun? Hindi ba kapraningan yun? Sige, kung mali ako, sorry. Give me another words. Huhulihin 70 plus years old. Pastor. Nag-iisa. Walang armas. Tapos yung nasa itaas ninyo, hindi man lang magpakilala. Anong tawag sa kanya? Weak? Okay, kayo nang bahala. Square meter property, and including that dome, that is 50,000 square meter floor area. That is 200 meters wide, sir. So it can seat 77,000 people with its own power, own water system, own waste disposal management system, and the other, and not mentioning the school, which is a very, very big school, and the other buildings. Yung July 10 na... Tingnan mo yung school, alam mo sinabi sa akin, pati cabinet na maliliit, pati ref, kinalkal.
Hindi po kasya tao ron. Yung maliliit na cabinet, pinagbubuksan. Kaya nga sabi nila, hindi ito search warrant. Warrant of arrest. Paano makakapagtago si Pastor Kibuloy sa maliit na cabinet na ganun? Ganun po kapraning ang mga yan. June 10 po. June 10 na ginawa ninyo, na-search ba niyo lahat? No, sir. No. No, sir. It was a very limited thing, and you know, Mr. Chair, if we can go to YouTube, if you will allow us, search secret doors in YouTube, and we really cannot dismiss that possibility that there will be things like that inside that compound. Therefore, we really Ano niya, ha? Ay, eto na, ha? Gina-justify na naman nila yung kapalpakan nila. Oh, may secret doors. Miski na, boss, anong secret door sa rep? Secret door cabinet ni hindi nga kasya pumasok isang tao ron. Ano to? Biglang lumiliit si pastor tapos lalaki. need to Grabe utak nitong mga ano ba yung tinitik ng multivitamins? Grabe yung isip nila, ano may secret doon. Sasabihin ko sa inyo, wala si Pastor Kibuloy dyan. Sasabihin ko na sa inyo. Kasi kung andyan si Pastor Kibuloy, hindi na kami iimbitahin dyan mga vloggers. Alam naman nila mga vloggers kadadaldal eh. Hindi na sila dyan mag-iimbita ng bisita. At sino ba naman loko-loko na alam na nga merong checkpoint sa labas, ang daming pulis sa labas, tapos dyan pa siya magtatago. Ayun naman, kahit naman i-explain nyo yun sa musmus na bata, grade 2, maiintindihan, wala yan dyan. Ano ba naman? Nagpapalusot pa kayo eh. Yan eh, halatang excuse na lang nyo eh. Alam nyo wala yan dyan. Kasi di ba may intel kayo? May intelligence kayo. Alam nyo. Kung kaming ordinaryong Pilipino, alam namin wala yan dyan eh. Sige nga, sa lahat ba ng mga may warrant of arrest, sa tingin ninyo magtatago sa bahay? Naman! Basic! search it thoroughly, and it cannot be done in 1 day, 1 week, 1 month. I don't think that we can do it with 1,000 people, sir. Wow. We really need Wow. more time, and to save us all from all these heartaches. Hindi ko alam kung matatawa ako dito kay Sir o maiinis eh. Kulang pa raw ang 1,000 magsa-search doon. Ano to? Gusto nyo lagyan ng EDCA? Palagay ko lalagyan ng EDCA ang KOJC. Susunod dyan may Amerikano na dyan. Lagyan nyo na rin ng Amerikano. Kasi sabi sa report ng SMNI, yung hinarangan ninyo paakyat sa Prayer Mountain, merong puti, merong dayuhan sa likod. Noong habang tinututukan ng baril ang mga Pilipino dyan, may puti sa likod. Foreigner. Tayuan nyo na rin ang EDCA sa loob ng KOJC. Nahiya pa kayo eh. I really would like to suggest again for Mr. Kibuloy to just submit himself to the jurisdiction of the court together with his... Kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Uupo din si BP Sara. Mamaya kayo mag-submit sa authority. Hindi. Ganun lang naman ang mundo eh, di ba? with his co-accused, because his other co-accused had already done so last March. Grabe to. Ito. Alam mo, kaya ako ako'y opinion ko lang. Sa tingin ko, hindi po mali yung sinabi ni Mayor Basti na gusto niyang sampalin to. Alam mo kung bakit? Sinasampal na siya ng katotohanan. Sinampal na ng katotohanan ito si Torre at si Marbil. Napalpak yung ginagawa nila doon. Gina-justify lang nila. 2024, they have already submitted themselves to the court. And now Pauline Canada is also in the jurisdiction of the court now. So, Sir, Sir, nahuli niyo si Pauline Canada. Itinago. Itinanggi sa abogado mismo
ni Pauline Canada na meron silang nahuling Pauline Canada. Yun na lang, sir. Si Pauline Canada pa yan. Tinangka ng itago. Itinanggi. Si Pastor Kibuloy pa kaya? Kaya posible yung sinasabi nilang rendition. Baka yariin to si Pastor Kibuloy. And can you blame him para magtago? Tingnan nyo yung ginawa nyo kay Pauline Canada. Sabihin ninyong sinungaling ako. Sabihin nyo sinungaling si Atty. Torion. Itinago ninyo. Itinanggi ninyo. Kung hindi nakuhanan ng kamera, wala na yan si Pauline Canada. Itinanggi nyo na eh. Eh nung lumabas yung mga videos, doon na lang kayo umamin. Di ba? Save us from the heartache. Let us all just respect the process that is enshrined in our Constitution, the legal process that says a judge ordering their arrest. So therefore, with Atty. Torion defending him and others, I believe that he will get the justice that he deserves. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, General Torre. My succinct remark, Your Honor, to the answer rather to the good advertisement campaign being launched by General Torre insofar as the kingdom is concerned. Simple rin talaga to si Atty. Torion. Pero alam mo, believe ako rito. Magaling na abogado. Aral to. Yari sila dito. Napicturean ko, ilalabas ko dito, yung buong jurisprudence, meron silang libro doon. At abogado po, ito po ay dean doon sa school doon. Ganun karami ang jurisprudence. Pinakita sa amin at sinabi ko, ito yung mga inaaral ng abogado. Eh din to. Yari. Kaya yung padali niya na ina-advertise niya yung KOJC. Kasi nilantaran niya kung anong laman ng KOJC. Ganun sila kaaral sa kay Pastor Kibuloy. Honor. Pero hindi nila alam kung saan nakatago. Diyan sila naghahanap sa loob ng compound. Can be explained by the fact that he was not there on June 10 of 2024. He was not yet the regional director. It was still regional director Martinez during... Boom! Hindi naman ikaw eh. Bida-bida ka eh. Yan, barado na siya. Una, wala ka doon. Alam mo ibig sabihin ni Atty. Torion? Wala ka sa ground. Wala kang alam. That time. So he was not personally present when the policemen more than... Yan ang problema ng administrasyong ito. At yan ang paulit-ulit na sinasabi sa amin ni PRRD pag nakikita namin siya. Ang administrasyong ito, anak mayaman. Wala sa ground. Kaya hindi niya alam yung nangyayaring totoo sa kalsada. Ang binabasa lang niyan, report. So pag yung nag-report sa'yo, bulong ni demonyo, bulong ni Satanas, ibang nangyari sa ground. Iba yung bulong sa'yo, fake news ka na. Ganun. Anak mayaman yung mga ito. Wala yang alam. 200, I think, Your Honor, were in the compound and they were scattered everywhere. And there was a leading search persons. And when I arrived, Your Honor, it was already in the hangar. Even the rooms in the hangar were even visited during that time. So you can honestly say that they searched it everywhere. was thoroughly searched. Yes, Your Honor. Hindi kaya mga babae ang gustong i-search nitong mga ito? Hindi, kasi alam mo, this is serious. Marami po kasing bata dyan. Maraming magagandang babae dyan. Kaya nga medyo foul nung magpapapasok ka dyan ng 1,500. Dyan maninirahan for 1 month. Isipin mo yun. Ang daming mga babae dyan. Magaganda pa. Diba? Gusto mo mag-ikot-ikot yan. Yung mga pulis na yan. Anytime they want. Sir Torre, yun ba ay makatao pa? Today. Yes, Your Honor. Even the nooks and crannies of JMC
They also Obvious. Kung ako naman ang pulis, nakapasok na ako doon, talagang hahanapin ko talaga Pati nga doon. CR, Your Honor, CR ng doon sa hangar. Pinuntahan, pinakita ko sa ito yung CR ng hangar. So nandun ka? Nandun ako, Your Honor. Nandun si Torion. Sir Torre, ikaw wala. Wala kang alam. O siya, wala. So, Yun. Your Honor, dagdag lang ako, pati cabinet, nagkasya kaya si Pastor sa drawer, cabinets, closet, sa sofa, sa mga Closet. Ito, tingnan ko kayong closet. Alam mo yung drawer yung hinihilang ganon? Sinerch. Pinakita kasi sa amin yun eh. Ilalabas ko picture nun. Ma'am, with your permission. Yung dihila. Alam nyo kung gaano, hindi ko kasi matanggal to eh. Basta yung maliit. Anak ng teteng, ano yan si Pastor Pusa? Kumasya doon, tapos kasi baka daw may secret door. Ano ba naman kabubo? Kahit anong isip mo, hindi kakasya si Pastor Kibuloy doon. Ano ba naman tayo? Nagpapalusot kayo eh. access. Pula lang sa kaldero, kasi hanggang kusina. Lahat, pati CR, na O yun, pati kaldero do binaligtad. Ano, nakatago sa kaldero si Pastor Kibuloy. Tapos doon sa ilalim may secret door. Ano, ipis? Ipis si Pastor Kibuloy, kasya doon. Yan ang problema. Alam mo ba't ko nasasabi to? Kasi yan yung sinabi ni Atty. Torion. Exactly, yan po ang point. Nandoon kami, ikaw Torre, wala. Hindi mo alam kung ano yung kinalkal ng mga tao ron. Pati kaldero. Saan tatago sa kaldero si Pastor Kibuloy? nila. Pati yung sa simbahan namin, Pero angkat na nila ang carpet. importante, na-open ang drawer. Wala sila gipunit sa drawer, ha? Wala Wala, ginatan. nalay na bilin. Ma'am Nori, pati carpet. yan. Ngayon ko lang narinig ha. Hindi na ikwento sa amin yan. Kasi nagkakwentuhan na kami. Pati carpet. May ipis? Sila sa CR. Ha? Naglaglag sila og bala. Sa CR? Opo. Bala? Ka buo. Tingnan mo, naglaglag bala pa. No, exactly. Alam nyo na kung bakit delikado. Talagang titiklupin nila ang KOJC. Wala kayong respeto sa reliyon. Tataniman pa nilaglagan ng bala. Di ba? Tapos, ang idea ni Torre, may mga maninirahang pulis doon, isang buwan, 1,500 sila. Kalalakihan. Nakita nyo siguro sa video ko o sa video ni Banat Bay. Di ba? Yung sinasabing private army ni Pastor Kibuloy. Estudyante po. ROTC. Naka-uniform na interview namin. Mga babae magaganda. Lalagyan mo ng pulis ng... Hindi ko minamatay yung pulis. Pero syempre, distansya naman. Respetuhin natin yung reliyon. Sila nga, hiwalay ang lalaki-babae eh. Isa ra ka buok. Isa ra ka buok. Siguro to. Siguro nahulog sa sige. Basta nahulog ito. Accidental nahulog. O, ganun sila mag-search. Wala siguro ito yung intention nga magtanim bala. Kasi kung ako magtanim bala, Pastor Kibulo yan eh. Isa ka box ako ibutang diya para kung mo na magtanim. Pero nalaglag lang siguro yun. Opo, sir. So, yun lang po para malaman ni Actor. Saglit lang ha. General Torre na. Saglit. May nagsabi dito, exaggerated daw mga KOJC. Paano mo nalaman? Nandoon ka? Gaya na sabi ni Atty. Torion, nandoon ka? Kami po ilang beses nang nakapunta ron. Nakasama namin si Pastor Kibuloy. Mapayapa yung lugar na yon. Hindi sila exaggerated. Ilang beses na kami nakapunta ron, wala talagang checkpoint. Ngayon, hindi ko nabalitaan, hindi ko nabasa, hindi ko napanood. Nakita ng dalawang mata ko kasi pati kami checkpoint. Bakit ka magkakaroon ng checkpoint sa lahat ng papunta ng properties ng KOJC? Ano yun? Exaggerated pa rin?
Nakita mo yung checkpoint? Yung pulis nakita namin walang pangalan. Takip ang muka. Ayaw kaming kausapin. Pati plate number takip. Hindi namin napanood yun. Nakita ng dalawang mata namin. Kaya huwag kayong magsasalita dito, Dec RB Assis, ng exaggerated. Wala kang alam. Yun nga, kusina, drawer, closet, na hindi naman kasya yung tao, yun nga, pati siguro kaldero, wala na lahat na. Tapos yun po ang pumasok. Sir Isang Torre, compound may tanong lang sa'yo, Sir Torre. Kasya ba sa kaldero si Pastor Kibuloy? Alam mo kung ba't sinasabi ko? Kasi ang hawak nila, warrant of arrest. Hindi po search warrant. Ang search warrant, pwede kang kumuha ng mga pwede nyo maging ebidensya. Ang warrant of arrest ay may huhulihin ka. So, hindi ka pwede mag-search doon. Sir Torre, tanong ko, hindi mo alam yan? Sir Torre, tanong ko, kasya ba sa kaldero, sa drawer, sa ilalim ng carpet si Pastor Kibuloy? Ngayon, kung sasabihin mo kasya, wala na ako magagawa sa utak nyo. yan General. Isang compound pa lang yan. Doon lang yan sa Prayer Mountain na kung saan po kayo nakapunta. Kaya, sige search. May chopper pa, may drone pa. Yon, ganun kadami. Isang compound pa lang yan. Sa Prayer Mountain lang yan, sir. Alam mo yung drone na yan na pumapasok? Nakita ko yan. Ganun. Tapos magdadala naman uli sila ng 1,500 men. Ano na naman, gera? Ano bang lulusubin nila? Ang hilig ng administrasyon na ito sa gera, no? Laging ako parang trabaho na ng ng martial law. Yung laging may excessive use of force. Yung pang-aabuso sa uniforme. Abusado. OA. So, hindi pa sila tumitigil hanggang ngayon. Hanggang kaninang madaling araw. Lumusob na naman sila. Madaling araw, 2:00 ng madaling araw. Kanina lang.